Ang napatay na drug lord, 21. Akala ko po ba lahat po ng drug lord dapat patayin? Bakit 21 lamang? Ang pusher, 7,000. Samantalang napakarami pang drug lord na buhay ngayon nasa kulungan. Yun ang pinataktakan ko. Oho, bakit nasa kulungan pa? Sapagkat maraming pera yan? Pwedeng kumuha ng magaling na abogado yan? O dapat po, kung dapat patayin ang mga drug pusher, may napatay na mga user, dapat lalong patayin ang mga drug lords. Mr. Speaker, Hindi ko Mr. naabot yan, Chairman. sir. Hanapan natin ang paraan na patayin natin. Pero kayo po private citizen na, retired na po kayo. Wala na, sir. Hindi na po pwedeng gawin yan. You are right. Pero magiging mayor kayo uli, hindi po ba? Well, kung ang circumstances would call for it. So totoo lang po, Mr. Chair, ito because of your pronouncement na shoot them dead, na-embolden po ang ilang mga pulis natin pumatay. Because it was the order of the President himself, who is actually the Commander-in-Chief of the Philippine National Police. So therefore, Mr. Chair, Mr. President, when you said, shoot them dead, it emboldened some of the policemen to kill. Am I right, Mr. Chair? I am saying it again. You say Shoot it them again. dead. All right. Yes, sir. Therefore, Hanggang ngayon. your policy of shooting them dead and the policy of the policemen in killing them is different, because you said in the Senate that it is the policemen that should be accountable for this, not me, because this is just a policy. But Mr. Chair, Mr. President, because of that policy, some of those policemen killed. In fact, Mr. Chair, nung kami po ay nagkaroon ng unang hearing dito ng Committee on Human Rights, meron po kaming inibitahan na 4 na mga SPO4 lang po ito. Mga talagang non-commissioned officer. Nakasama nila ang isang major. Sabi ko sa kanila, nakapatay ba kayo? Ang sabi nila, hindi. Okay. Ngayon tinanong ko, pero gumamit kayo ng baril at bumaril kayo. Ang sabi nila, meron kaming nabaril. Okay. Napatay niyo ba? Hindi po namin sigurado sapagkat marami kaming binaril. Marami kaming nabaril. Ito po yung tanong ko ngayon. Sabi ko, bakit niyo ginawa yan? Anong sabi nila? Ito po ang order sa itaas. Yun po ang sabi. Now, of course, you do not even know that, Mr. Chair, Mr. President. Ito po ang order sa itaas. Tama po ba ang ginawa ng 4 na pulis na yan? Sa kayo, Major? Pagka lumaban? Hindi po lumaban eh. Hindi. In fact, yung isa buhay po, hindi lang maibitahan dito, ayaw pong pumunta eh. Hindi po tama. That's about the only time that a policeman can legally kill another human being is when he is confronting a criminal and is armed, and it must be commensurate doon sa baril for baril. Ito po. Kung batuta lang ang hawak mo, barilin mo na lang sa leeg or barilin mo yung paa. Mr. Chair, Mr. President, ito po. According to the data that was given to us by the Philippine National Police, by General Bacay himself, na ang sabi rito, 7,173 pushers were killed. Now, ang sabi po ay nanlaban. Pero gusto namin pumunta ron sa Philippine National Police. Tinan po namin ng crime lab kung paano po nanlaban ito. Ito po ba'y nakipagsuntukan lang? O nagkaratihan lang? O may baril? Bakit po, kung 7,123 pusher ang napatay, ibig sabihin ng laban, dapat meron din pong 7,173 na baril ang nakuha ang Philippine National Police. Tama po ba ako, Mr. Depende, sir. Not really a gun.
It could be a knife. Knife. Okay, okay po. It could Knife. be a something that would be lethal. Aha. Tubo or Pero inamin po ng Philippine National Police na wala silang ganung karaming ebidensya. Oo, ng 7,173. For example, 440 users. Ang sabi niyo kanina, dapat tulungan yan. Dapat rehabilitate po yan. Pareho po tayo ng pananaw dyan. And by the way, Mr. President, naniniwala po ako sa inyo sa war on drugs. Ayaw ko po ng droga. Alam ko po ang magiging kapalit niyan sa mga kabataan. Pero ang hindi ko maintindihan, kung bakit kinakailangang mamatay ang more than 20,000 people upang magapila mga drugs. Pero after he became president, Mr. Chair, may drugs pa rin eh. Hindi pa rin po nawawala. Ako'y nagpapasalamat because in your time as president, wala na po yung manufacturing ng shabu sa Pilipinas. Naipasara niyo lahat yan. Ano pong pumalit, Mr. President? Smuggled drugs galing sa China. Lahat po ng mga drugs na yung nagpupunta sa Pilipinas ay smuggled galing sa China o galing kung saan-saan, Mr. President. Yan po'y sinasabi ko sa iyo for your information also. Of course, kayo po ay private citizen na. Eh, hindi nyo po kinakailangan pakialaman yan. Pero Mr. President, alam niyo po naman kami mga congressman, especially now, nung kayo po ay Pangulo ng Pilipinas, nung ako po'y tumulong sa inyo na ma-elect bilang Pangulo, ay hindi po ako congressman. I'm a private citizen. Tumakbo uli ako ng 2019, naging congressman po ako. Alright, sa pang-apat at termino. Ako'y naging minority leader, ako'y naging deputy speaker, tanahon niyo po yan nung kayo nakaupo. Ngayon ako po'y tinalaga bilang chairman ng Committee on Human Rights. Wala tayong magagawa kundi imbestigahan natin lahat ng mga human rights violations. Tama, sir. Pero kayo po ang nagsabi na wala kayong pakialam sa human rights. At bakit po nyo nasabi yun? Hindi man ako empleyado ng human rights office. I'm not trying to be funny. Wala akong pakialam sa human rights. Wala naman ako, hindi ako sa Kongreso, hindi ako member ng whatever. Wala ako, malayo ako sa human rights. So, Mr. Chair, wala akong pakialam. Pwede ko pang sabihin sa inyo na mali kayo. Bakit? Kayo ang Pangulo ng Pilipinas. Meron kayong pakialam sa human rights. Mali kayo ron. Tama ho ba ako? Meron kayong pakialam sa human rights. Hindi lang kami, kundi ang Pangulo ng Pilipinas merong pakialam sa human rights yan. Oo. Kaya pati ang ICC nag-iimbestiga dito. Sabihin ko sa inyo, ako ang unang nagsabi na hindi ako magbibigay ng anumang dokumento sa ICC sapagkat if I do that, then I am surrendering the sovereignty of this country. Correct, sir. I appreciate it. Totoo po yan. Sinabi ko po yan. Oh. Sabi ko kung gusto nila Believe ako mag-imbestiga, they do it on their own. But not use us in the committee. Opo. Ang kinakalungkot ko lang po, Mr. President, mukhang nagsasalita po kayo na hindi po sang-ayon sa napag-aralan yung batas. Yung human rights po, nasa Constitution po yan. Kayong tatlong abogado ni Mr. President, turuan nyo ang kliyente nyo. Hindi ba nasa Constitution yun? Attorney Delgra, hindi ba nasa Constitution natin ang human rights? Yes. Na kailangan, sir, 98 Di po, sandali lang po, Mr. President. Tatanungin ko lang po yung abogado nyo, sapagkat siya ay isang resource speaker. Nasa Constitution po ba ang human rights? Opo, sir. Ayun. Nasagot po niya. So, Mr. President, nasa Constitution po yan, at ang unang-unang dapat tumupad ng Constitution, sino po? Kundi ang pinakatatay ng buong bansa. Correct. Hindi po ba? Correct. Therefore, nagkamali kayo sa ganung salita.
retired tatay ako, sir. Hindi ba sabihin nyo sa akin, nung sinabi niyo Pangulo kayo, nagkamali kayo. Retired na po kayo ngayon. Hindi ko inaano yan. Pero nagkamali kayo ng ganun salita. Tama ako, mali. Hindi mo sagot. I cannot debate with you on this, sir. No, but Mr. President, I will not allow you to debate on me. Because if you debate and argue with me, I will even tell you that you're out of order. Kaya nga. Because any resource speaker cannot debate with any member of the Quadcom. Ang tinatanong ko lang, Mr. Chair. Congressman ako, sir. Opo. Ang tanong ko lang, dapat kayo po ang tumupad ng human rights bilang tatay po ng buong Pilipinas. Sinabi ni Atty. Delgra, nasa Constitution po yan. Sinabi nyo kanina, wala kang pakialam sa human rights. May pakialam kayo. Sir. Hindi po ba, Mr. Chair? Sir, magprangkahan tayo, sir. Opo. Sige po. Pagka ganun talaga, mayor ka, pagka criminal ka, mainit talaga ako sa iyo. Hindi po yung Pagka nag-rape ka, Mr. Chair, hindi po natin, wala pong problema ron eh. I am not actually, yung bang, disagreeing with you. I fully agree with you, Mr. Chair, Mr. President. But still, being the President of the Republic, you must be the first man that should uphold the constitutional provision on human rights. Am I right, Mr. Chair? Yes. I did it. Salamat po, inamin nyo. Ito last question na lang ito. Okay? Ito po, ang napatay na drug lord, 21. Akala ko po ba lahat po ng drug lord dapat patayin? Bakit 21 lamang? Ang pusher, 7,000. Samantalang napakarami pang drug lord na buhay ngayon nasa kulungan. Yun ang pinataktakan ko. Bakit nasa kulungan pa? Sapagkat maraming pera yan? Pwedeng kumuha ng magaling na abogado yan? O dapat po, kung dapat patayin ang mga drug pusher, may napatay na mga user, dapat lalong patayin ang mga drug lords. Mr. Speaker. Hindi ko naabot yan, sir. Hanapan natin ang paraan na patayin natin. Pero kayo po yung private citizen na, retired na po kayo. Wala na, sir. Hindi na po pwedeng gawin yan. You are right. Pero magiging mayor kayo uli, hindi po ba? Kung ang circumstances would call for it, sir. Gusto ko nang mag-retire. Pero kung magulo uli ang Davao, I think that I have to enter into the picture again. Pero ayaw ko na, sir. Naniniwala po ako, Mr. Chair, that any government cannot be ruled with fear. But it can be balanced with fear and love, Mr. Chair. Because if you rule any government in fear, then those people will be afraid. But if you are gone, Mr. Chair, Mr. President, they will do it again. Because they're not doing it because of fear. But Mr. Chair, I know your heart, Mr. President. You have loved so many women. Sir, You are bound to love. Marami nakikinig silang lahat. Sir, bakit mo ito? You are bound to love. And therefore, sana po, kapag kayo maging mayor uli, nakita niyo na po yung pagkakamali ninyo na inamin niyo rito, sana po may pagbabago na sa Davao. Pagkat naniniwala po ako na kapag ang ating nirule sa Davao ay yung pagiging makajos, pagiging matapat, pagiging honest, ay naniniwala po ako, magiging maganda po ang Davao Sa City. lahat na bagay, sir, hindi mo ako, you cannot question that. Sa dedication ko lang sa trabaho ko, on any other matter, sir, honesty, everything. Salamat po. Isang question na lang. Sabi nyo kanina, nung kine-question kayo tungkol sa reward system, sabi nyo, hindi ako nagbibigay ng reward para patayin. Hindi po yun eh. Oo. Nagbibigay kayo ng reward nung napatay na. Hindi po para patayin. Iba po yung reward na para patayin,
iba rin po yung reward ng nakapatay na siya. Tama mo ba ako? Bawal yan, sir. Kung, Ayun. kasi binibili mo yung buhay ng tao. Salamat po. Yun ang pagkakaiba, Even Mr. Chair. without the laws, that would be a violation of Diyos. Yung pagkakaiba, Mr. Chair, ang pagkakaiba ng reward system para patayin mo siya at yung reward system sapagkat nagbigay ka ng babuya sa isang tao, nakapatay na po siya ng drug lord. Nagano po yan nanlaban po yan Oo. So, iba po yung ganun. Di ba? Parang, sir, alam mo, sir, sa totoo lang, kung meron man pinagka-tao na talagang umaano sa Diyos, siguro talok, mas malamang pa ako sa iyo. Ang trust and faith ko sa God, kaya maybe that brought me to the presidency despite of the variance sa interpretation ng ano ko. But overall, the Filipino people would not have elected a son of a bitch. Talagang ano ako, sir. By the rules ako. Paski na Salamat nung po, fiscal Mr. ako. Chair. By the rules ako. Salamat po, Mr. Kindly Chair. wrap up, Congressman Abante. Nagbago ang pananaw ninyo sa Quadcom. Sapagkat nung sumulat si Atty. Degra sa amin na hindi kayo makaka-attend sapagkat wala kayong tiwala sa Quadcom, ang ibig sabihin po niyan, kayo ay nagpunta ngayon sapagkat may tiwala na po kayo sa amin. Maraming salamat po.